nagtatanong ako kung pwedeng base card, no? Since wala nang laman yung octopus card ko, and tumatanggap naman daw sila. Meron akong pera, napapalit ako kanina. What's up guys? Welcome again sa aking channel. And today is our last day, no? Full day. Balik bukas is uwi na tayo sa Pinas. And right now ay magla-lunch ako sa favorite ng mga bata. Hindi lang ng mga bata, puti na rin ng mga matatanda, syempre guys, no? So ngayon pupunta tayo sa Jollibee na malapit lang dito sa may Chungking Mansion. And diretso ka lang din ay makikita ang mga souvenir store na malapit din dito, no? So ngayon, tapos dito, kung papansin nyo, dito sa may kanan, nandyan ang I-Square, no? Ayan. Then diretsuhin nyo lang siya guys. As in yung mismong kaharap ng ng Chungking Mansion. Tapos dire-diretso lang kayo, mga ilang minutes lang na lakaran, and mapapansin nyo na yung Jollibee dyan. Ayan. Diba? Ayan yung paligid guys. Meron ding store ng street food doon, doon sa katabi ng exchange, money exchange doon. And ito na yung Jollibee guys. So ngayon papasok na tayo. Nasa siya, no? Basement. Yeah. Let's go. Pasok na tayo. Right now, 12 o'clock in the afternoon. So, saktong-sakto sa lunch. Ayan na yan, yung loob ng Jollibee dito sa may Hong Kong, guys. Dalawa yung option kung paano umorder, no? Pwede kayong umorder dito or dito. And meron din sila yung QR code na pwede kayong mag-order. Kunyari, iscan nyo to, then dyan kayo mag-order. Hindi nyo na kailangan pumunta ng counter or pumunta dito sa mga kiosk. Ayan, tatlo pala, 3 types of how to order here in Jollibee, Hong Kong, guys. Maraming umorder dito, then we will try dito na lang sa kiosk tayo, no? Lagay lang natin English. Okay. Yung mushroom. I think ito na lang, no? 2-piece chicken joy. With rice na siya and mushroom. Ito natin. Set menu includes. Ayan, nakalagay naman. Then, pwedeng original or chili. Mag-chili na lang ako. I want chicken. What can I share with you? I want chicken. What can I share with you? Select payment method. So, octopus ang gagamitin natin. Pwedeng credit card din. Approve. Ayan. Naka-order na tayo. Hinihintay na lang natin yung order natin. Meron naman silang monitor kung ano na yung mga piniprepare nila or ready na para kunin. Ang ganda nung pwesto nung branch na to, no? Kasi ang daming turistang Pinoy na ang hostel or hotel ay dyan sa Mirador Mansion and Chungking Mansion, no? Kaya kung mapapansin nyo, halos mga kababayan natin yung mga customer nila dito. Pero meron din mga locals na nagtatry din. Pero mangilan-ilan lang. Karamihan, Pinoy talaga. 8-5. 8-5. Ayan, ito yung order natin guys. Ito spicy, tapos yung original. Tapos meron tayong mushroom rice dito. And syempre Coke. And papakita ko lang sa inyo kung gaano karami yung customer nila ngayon as of 12 o'clock, no? Parang maraming mga local kayo na kumakain. At konti lang yung mga Pinoy na nakikita. Parang 40-60. Parang ganun siya. Kain guys. Diba? Kahit dito sa Hong Kong, nagja-Jollibee tayo. Parang nasa Pinas lang din. Sarap nitong
Itong mushroom with... Ay, rice with mushroom. Try natin itong spicy chicken nila. Okay. Actually, mas masarap ito kinakamay eh. Then, hindi ko na nga matiis. Yeah. Dip natin dito sa gravy. Ang sarap. Napaka-crispy ng balat niya. Tapos yung anghang, hindi naman siya as in manghang na manghang. Sakto lang. Wow. Tapos ang gusto ko dito sa ano nila, ayan, malaki naman yung ano nila, no? Yung size ng fried chicken nila. And yung ano pala nito guys is 52 Hong Kong dollar, no? Itong 2 pieces chicken with rice with mushroom na siya. Set. Ayan. Sarap. Hindi mo mamimiss ang Pinas dito guys, even yung mga karinderya nila. Parang kalasang-kalasan lang din sa atin. Except na lang siguro kung mag-aano kayo ng mga noodles nila or ramyun. Yun, doon nagkakaiba. Kain. Yan guys, tapos na tayo kumain and ngayon try nating magtingin-tingin dun sa souvenir store kanina na dinaanan natin. Meron din mga malalapit na restaurant dun sa kalapit dun sa Jollibee. Kung gusto nyong i-try, ayan, yun pa yung mga iba. Dito may Pizza Hut. Ayan. Tapos, antong store na to? Parang mga beauty products and mga gamot-gamot na. Ayan. Tingnan natin kung meron tayong pwedeng mabili kahit konti lang. At konti na lang yung natitirang pera ko. Ayan. Unahin natin dito guys. Ayan. Ito bawat isa is 49 Hong Kong dollars na. So mayroong mga nail cutter dito. $15 Hong Kong dollars ang isa. Pero kapag 7 ang kinuha mo, 100 na lang siya. So may discount pag maramihan ang bibili mo. Then dito, itong set na to is 59 Hong Kong dollars. Keychain na siya na nail cutter. Ayan ba yung iba? Itong mga to. Tingin pa tayo sa iba. Ito is 49 Hong Kong dollars. 130 for 3 pieces yung mga ganun. Ito ba yung mga iba? Guys, ang ganda ng mga to. 49 Hong Kong dollars. Pang display mo. Ayan pa yung mga iba pang display guys or souvenirs na pwede nyong mabili dito. Ayan guys, ito yung napili natin. For 5 pieces, 100 Hong Kong dollars. Kung isa-isa mo siyang bibilin, it's 25 Hong Kong dollar. Ano pa kaya? Baka magkulang yung pera ko. Ayun, kumuha rin ako ng nail cutter na keychain guys. Para sa 5, ano na siya? 59 Hong Kong dollar siya. Ang gaganda sana nung mga bag. Kaso wala na akong budget guys. Pati itong mga cups oh. Wala nang budget. Ayan. Ayan, tapos na tayong bumili ng pampasalubong guys. May dalawa tayong biniling bag para sa mother ko. And yung nail cutter lang and ayan, ref magnet. Yun yung mga binili natin. So yung total lahat-lahat is 269 Hong Kong dollars guys. Yung binili nating pampasalubong.
bago tayo mamasyal guys, iatid ko muna ito souvenir item na binili ko dito sa tinitirahan ko no, dito sa Chongqing Mansion. Ayan. So yung pinagbilihan ko yung malapit lang dito, yung katapat. Ayan, ayan. Diba? Mamaya na lang ulit natin ituloy yung pamamasyal. Iatid ko muna to para walang sagabal sa pamamasyal natin. Ayan, nakalabas na ako ulit guys. Nailagay ko na yung mga binili ko dun sa hostel namin. And right now, bili tayo ng bubble tea dito. Diba? Let's go. Ayan guys, ito na yung bubble tea natin. For 18 Hong Kong dollars siya. No? Ayan. And dyan natin siya binili sa store na yan. Katapat lang ng Chongqing Mansion. And maraming bumibili dyan ng ice cream tsaka bubble tea talaga. Kahit pang 9 days, ay pang 8 days ko na dito sa Hong Kong guys. Ito yung first time na makakatikim ako ng Hong Kong bubble tea. Natin guys. Ang sarap. Ito yung gusto ko sa mga ano talaga guys, bubble tea. Yung lasang-lasa mo yung mismong tea. Sarap. Katamtaman yun din yung tamis niya. Hindi siya yung overly sweet. Yung iba kasi sobrang tamis na. Yung napaka-OA na. Yung tipong parang gusto ka nila magka-diabetes. Ito katamtaman lang. Tapos yung pinaka-pearl niya, ang sarap din ng pagkakagawa. Wow. Yung pakiramdam na pag ininom mo to, magiging healthy ka. Ganun siya. May konting pait yung tea niya, pero okay lang siya. Merong medium size saka large, no? Itong kinuha ko is large na. Since 2 Hong Kong dollar lang naman yung pagitan, kaya kinuha ko na is yung large na. 16 kasi yung ano, tas 18 to. 18 Hong Kong dollar. Ayan yung paligid guys dito. No? So yung ano yun na yun is Tsim Sha Tsui Station. And papunta ako ngayon ng Kowloon Park. Titignan ko pa yung mga ibang souvenir store, no? Hindi ko alam kung anong gagawin ko dun. Wala, gusto ko lang tignan or i-check, no? Although wala na akong balak bumili kasi pwede na yon kahit konti, at least meron, di ba? Yun naman yung importante. Kasi masyadong mahal guys, sobrang mahal ng mga souvenir dito. Ibang-iba nung nasa Thailand ako. Yung sa Thailand ako, yung tipong dahil mura, parang gusto mong bumili ng maraming pasalubong. Ang problema, 7 kilogram lang yung ano mo. Dito naman, gusto mo bumili, sobrang mahal naman. Ayan guys, kumaliwa na ako, no? So dito sa kanan is yung Kowloon Park mismo, kung saan tayo namasyal nung first day natin dito. Ayan yan, naglalakad lang ako. Bandang dulo pa yung mga souvenir items eh. Ayan yun yung mga i-check natin. Ayan guys, after ng paglalakad ng 2 minutes, ayan, yan yung right side, yung entrance, isa sa mga entrance dito sa Kowloon Park. Then dito, diretso lang tayo ng konti. Then makikita na natin yung mga souvenir store like this one. Ayan. Dito sa area na to. Check natin guys. Parang napansin ko same price lang din naman dun sa ano. Akala ko mas mura dito kasi medyo malayo-layo. Pero parang same price lang. Same price lang sila guys, no? Lumayo pa ako. Buti na lang bumili na rin ako dun. Akala ko manghihinayang ako kasi iniisip ko baka mas mura dito. Pero same price lang siya. Nagtanong ako kung pwedeng Visa card, no? Since wala nang laman yung Octopus card ko, and tumatanggap naman daw sila. Meron akong pera, nagpapalit ako kanina ng worth 1,000, kaso hindi na siya enough. Grabe kasi yung mahal dito. Diba? Siya lang ba yung naka-open? Ba't wala na yung ibang store? Ayan, wala nang ibang store, siya lang. Mag-move forward muna tayo. Mag-check pa tayo kung may iba pang store dito, no? So, yun pa lang yung nakikita ko.
Then, ayan yung daan natin, guys. Yeah, thank you. Hmm. Parang dito may flower shop, oh. Or bilihan ng mga bulaklak dito sa area na to. Ah, parang public market pala tong area na to. Ayun, oh. Gauki Flower Shop. Yan, sa mga mahilig sa bulaklak. Dito. Palagi ko public market tong nadaanan natin to. Kung saan na naman ako naliligaw, guys. Yung naghahanap ka lang ng souvenir pero napunta ka sa flower shop tapos ayan, public market nga siya. Kung magpo-proceed kayo doon, may mga makikita kayong mga prutas-prutas, ganyan, no? So, ito yung pinaka-public market nila. Di ba? Bandang Kowloon Park pala. Ayan. So, sarado na yung ibang mga tindahan dito. So, yun. Dahil wala naman tayong bahay dito, labas na tayo. Ayan, dumiretso-diretso lang tayo. No? Bali, lumabas na ako dun sa flower shop na pinagano natin. Ayan. Dito sa area na to. So, wala pa akong makita no, tindahan ng souvenir item. Ayan. Oh, parang itong area na to, guys, hindi ako bagay dito. Puro mga branded na mga camera dito. Ayun, kung makikita niyo banda doon, Dolce & Gabbana. Tapos, Hermes yung nandoon. Para tong area na to, itong buong area na to, puro mga branded, no? Ayan, katulad niyan, yung na yan, store na yan is Prada, Ferragamo. Tapos ano ba to? Miu Miu. Grabe, para sa mga yung mga mahihilig sa mga branded na mga damit, mga bag, mga shoes, ganyan, no? And since nandito na tayo, malapit lang dito mismo sa Kowloon Park, no? So, dire-diretso lang kayo dito. Then makikita nyo na itong mga itong mga shop na to dito. Itong Hermes, guys, yung katapat niya itong Sasa para sa mga makeup. Then, yung katabi niya is yung Emporio Armani. Yan. Yung katapat naman itong Emporio Armani is yung big store ng Apple dito, guys. Ayan, oh, grabe. Ang laking store nito ng Apple, oh. Kung balak bumili ng Apple products, iPhone, AirPods nyo, ganyan-ganyan. Ayan, sa Hong Kong. Ang balita ko, mas mura dito, no? Kung ikukumpara mo sa Pinas, guys, mas mura dito. So, kung nandito na kayo sa Hong Kong at balak nyong bumili ng iPhone nyo or AirPods nyo, dito na kayo bumili. Ayan. Malapit lang sa Kowloon Park ito. Ang laking store nito. Ayan, guys. Oh. Katapat siya ng Emporio Armani, guys. And doon is yung Giorgio Armani. Yeah. Since ending na doon, guys, balik tayo dito ulit, no? Kasi papakita ko pa sa inyo yung mga ibang branded. Ayan. Idinulo lang natin dyan yung pinaka-ennis tong Apple Store na to. Then, let's go back dito sa area na to. Ayan. Gaya ng sabi ko sa inyo, guys, pumunta lang kayo ng Kowloon Park, dumulo kayo, then makikita nyo itong mga branded na mga gamit na to just in case na ayan, may kakayahan naman kayong bumili, ganyan. Why not? Ayan, nandito ang Hermes, Dolce & Gabbana, tuloy-tuloy na yan dun sa area na yon. Siyempre, papakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga branded na nandito. Ayan, tataas ng building. Pero ang alam ko sa mga ganyan, katulad yung mga talagang super branded na kailangan mo pa ng appointment before kayo makapasok talaga sa loob, no? Ayan. Pag diniretso mo yan, guys, nandyan yung Harbor City, no? Ito yung dito tayo kanina lang galing. Yung pinasok natin yung Kowloon Park. Ayan, Harbor City yung area na yon. Then, dito tayo maglakad-lakad. Kasi nakita ko na si Prada doon, Ferragamo, ayan. Sa area na yan.
tawid tayo kasi parang nandito sa right side yung mga kilala kong ano, no, branded talaga. Then, ayan. Papakita ko sa inyo or papasilip yung mga item na inano nila. Like this Miu Miu. Miu Miu ba? Hindi ko sure kung paano yung proper pronunciation. Then, ito. Itong area na to is ano pa rin, no, part ng Harbor City. And pwede kayong pumasok dyan sa loob. Hindi na tayo papasok kasi parang kung mayaman talaga tong area na to. Kumbaga tayo window shopping talaga, as in literal na window shopping. And this one is Prada, no? Ayan. Itong store na to is Prada. Ayan, hanggang ganyan lang guys. Hanggang ganyan lang tayo. Yung bag niya sa loob, di na tayo papasok sa loob kasi wala naman tayong pambili. Kung mahilig kayong mag-invest ng mga branded na mga bags, ganyan, di ba? Tsaka mga shoes. Kasi yung iba, tinuturing nila as investment yung mga ganyan, no? And naibibenta rin naman nila kahit pa paano ng mahal. Ayan, Gucci. Tapos, ang katabi ng Gucci ay ang Fendi, guys. Ayan. Defendi sa'yo kung bibilihin mo or hindi. Kung afford mo, aba, Fendi. Pwede mong bilihin. Ayan, guys. Ito yung malupit. Siguradong kilala to. Louis Vuitton. Ayan, no? At makikita nyo may linya, no? So, dito sa Louis Vuitton, kailangan mo ng appointment before ka makapasok sa loob. So, hindi lahat makakapasok agad-agad. So, parang limited yung makakapasok sa loob. Kumbaga, binibigyan nila ng time yung ano na sa loob talaga. No, hindi pwedeng crowded. Ayan yung store, oh. Louis Vuitton. Diba? Yan yung mga samahan ng mga mayayaman. Sana all. Louis Vuitton. Tapos, yung katapat niya is Bulgari. Ayan, nandun naman ang Bulgari, guys. So, ang Louis Vuitton is part pa rin siya ng Harbor City. Then, yung katabi ng Louis Vuitton is Chanel. Katapat ng Bulgari. Ayan. No? Grabe. Nakakapanlula yung mga ano na to. Mga branded na ano na to, di ba? Tapos after nitong Chanel is Dior. Kailan kaya natin ma-afford yung mga ganyan, no? in our dreams, no? Kahit pang ano lang sana, pang regalo. Grabe yung mga sikat na, no? Christian Dior, Paris. Yung binibili mo kasi dyan is yung quality, no? Maliban dun sa pangalan talaga, is yung quality ng pagkakagawa, yung materyales. Ayan, no? Di ba? Grabe. Doon, guys, nandun yung Lipusan Plaza and makikita niyo yung store na Tiffany & Co. And yung katapatan niya is... Teka lang. Yan, ito ang katapatan niya, guys. Gucci. Diba? Kaganda ng ano nila, oh. Grabe. Bagay na bagay sa lugar nito sina Hearty Bangilista, Pia Wurtzbach, diba? Sina Vice Ganda kasi afford talaga nila, no? O mga yayamanin, Manny Pacquiao. Siyempre pwede niyang dalhin dito si Jinky Pacquiao. Yung mga mayayaman sa atin talagang yan, no? Itong area na to, grabe. Para sa kanila to. Oh, kapag napanood niyo to, alam niyo na. Paano mo mapanood din na Hearty Bangilista to, di ba? Ayan. O kaya sina Sharon Cuneta, ganyan. Basta lahat ng mga mayayaman na personality sa atin, hindi man yung mga mayayaman na personality, even yung mga businessman sa atin, no? Na kayang i-afford yung mga ganito. Pero tayo hanggang window shopping lang tayo. Makontento na tayo, at least, di ba, napunta natin yung area na to. Who would thought? Wow, who would thought?
So ayan, halos nalibot na natin yung buong street na to. And dito sa area ito is na siya, Lungfong Mall. And dito pala sa pinakadulo is yung Victoria Harbor na. So meron din siyang lagusan papunta rito sa Victoria Harbor. Kung matatandaan nyo guys, ayan yung yung clock tower dito sa Victoria Harbor. So pag kumaliwa pala kayo or magano kayo dito, ayan, papupuntahan nyo yung mga branded na mga bags, damit, and all na sapatos, ganyan. Ayan. So pag napunta kayo dito sa Victoria Harbor, ayan, dito lang kayo sa area na to, then makikita nyo lahat ng branded na gusto nyong mahanap. Andyan ang Prada, Gucci, Louis Vuitton. Ayan. Diretsoin nyo lang tong area na to. Tapos meron din siyang area na papuntang Kowloon Park mismo. Ayan. Ganda rin ang area na to. So ngayon, back to reality na tayo. Pupunta na tayo sa mga souvenir store. Mag-check pa tayo, baka mayroon pa tayong murang mahanap, no? Para may maidagdag pa tayo dun sa binili natin. Dito naman natin ito guys, no? So malapit lang din ito sa Kowloon Park. And ayan, let's check. Dito tayo mag-check. Ayan, dito tayo diretso sa mga bag. And ito, parang siya, 35 Hong Kong dollar, tapos tatlo daw is 100. Parang mas mura siya dito compared sa iba na 110. Yun guys, dito ako bumili ng another bag kasi medyo mas mura sa kanila compared sa iba na tatlo 110 Hong Kong dollar. Pero dito to is 3 for 100 Hong Kong dollar. And yung pangalan ng store is Issue, no? So malapit lang din siya dito sa Kowloon Park. And yan, tapos na tayong bumili ng mga souvenir. Lugi yung mga lalaki kasi wala talaga akong nabibili para sa kanila. Eh, meron lang akong biniling ito, yung I Love Hong Kong na isang cup for 40 Hong Kong dollar naman siya guys. Ayan. Yun lang. Tapos na tayong bumili ng mga pampasalubong. Kahit konti, meron tayong pampasalubong, di ba? Ayan guys, tapos na naman ang araw natin. Tapos na rin tayong bumili ng konting pampasalubong, no? So ngayong araw na to, kumain tayo sa Jollibee. Yan, tapos napuntahan rin natin yung isang street na kung saan nandun lahat ng mga branded, no? Branded na mga bag, mga sapatos, ganyan. Yung street na yun na malapit din sa Kowloon Park. Tapos syempre yung pagbili natin ng mga souvenir, no? Ayan, pampasalubong natin pag uwi sa Pinas. At dahil dyan, kung makikita nyo yung langit guys, ayan, dumilim. So nagbabadya ang ulan, no, dito sa Hong Kong. So ngayon pauwi na tayo. At dahil dyan ko natatapusin itong vlog na to guys. And gusto kong magpasalamat sa mga nanood nitong Hong Kong series natin, and hoping na in the future kung magkaroon man tayo ng ibang vlog sa iba pang bansa, manood pa rin kayo guys sa aking vlog, and hoping na napasaya ko kayo or meron kayong natutunan dito sa mga ginagawa natin dito sa Hong Kong series natin. And that's it for today guys. See you again sa mga susunod kong vlog. Bye!